So, good morning. XRP sa 4 hours. So, paano natin to nakikita? Um, Nakita na natin tong, kunyari, meron tayo dito na main bias. Itong green na to. Main bias natin yan. And then, kung titingnan itong unang-una, nag, galing yan sa break eh. Diba? Galing yan sa break. Nung na-break siya, nagkaroon siya ng panibagong data. Yung panibagong data niya, ang unang hinahanap ko dito is um, kung ililiquidate niya tong pinakailalim bago siya tumaas. Usually, nangyayari yon. Nililiquidate niya yung pinakamalalim. Hindi siya nag-liquidate dito. Wala siyang liquidation dito. Yun lang. And then, na-break niya na. Pero, pinararel ko to. Then, assuming na pataas ang data natin, dito ako naghahanap ng entry sa ilalim. And then, ito rin, aware din ako dun sa liquidity. So, na-break, right? Na-break. Ito na-break. Yan ang break natin. Nagawa na naman siya ng panibagong data. Ito yung last na impulse niya, resistance. And then, nagawa ko ng parallel simula dito sa yung pinakamataas lang below ng resistance. Hanggang dun sa kung anong data meron ako. Which is dito, ang case na to is ito yung pinakamababa. Yan. Kung anong data. And then dyan ako naghahanap ng entry. Tas, ito pa pala. Yung last part. Ito. Kung saan na-break yung kinuha nyo. Possible din yan. Possible. Hindi pa lumalagpas ng resistance. Katulad nito. Dun siya na, dun tumama yung parallel ko dito. And then nag-consolidate siya dun. So, possible na may entry din dyan. Dun lang ang stop loss mo. Ayan o. Katulad nito, na-break niya. Kumuha yung data. So, dito, nakaparallel na ako. Ang iniintay kong data, ang iniintay kong entry, ito lang sa layout. Kahit maliliit lang na entry. Sa spot, mas maganda to kung magbubudega lang tayo. Next time around, magbabay lang tayo na magbabay. Hanggang makabuo tayo ng kwan. At least alam na natin ang gagawin, di ba? Meron siyang, pwede niyang i-liquidate yon. Yung pinaka-bottom na yon. Pwede niya i-liquidate yan. Pag ni-liquidate niya yan, bili ulit tayo. Parang ganun. Yan. Kasi eventually, tataas yan. Lalo na nasa bull market na tayo. Although, December is coming. So, baka biglang bumagsak yan. Kasi magbibili yan sila ng regalo. Pero, kung babagsak man yan, yun ang pinakamagandang opportunity para mag-buy tayo for the next year. Kasi, most probably, yun na yung bull run. Okay? So, wag sayangin ng pera. Hintayin natin yung pagbagsak niya. Malamang pag nabot niya yung 100,000, magpo-pullback ng malaki yan eh. Tansya ko lang. Anyway, so, ganyan yung nakita ko dito. Right? Either sa break or dun sa break ng parallel mo within sa, sa consolidation. Consolidation nung impulse. Sana na-gets. Sana na-gets niyo yung kung paano natin nakikitang tumatakbo si market. Okay? Yun lang. 4 minutes. Bye-bye.